God. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Dinuluwalhati ka namin at pinasasalamatan sa inyong kabutihan at katapatan. At humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga naritong may sakit ay inyong ganap na pagalingin. Ang lahat ng aming mga pangangailangan ay inyong pong tugunin. At ang lahat ng mga nanghihina, inyo pong palakasin. Pagpalain niyo po kaming nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo po ang makikinig at makakarinig sa inyong mabuting balita. Higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang dito dumaloy ang inyong karunungan at kalusugan at dito manggaling ang inyong himala, tanda at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is from the first book of Kings, chapter 3, verses 1 to 15. Solomon made an alliance with Pharaoh, king of Egypt, and married his daughter. He brought her to the city of David until he finished building his palace and the temple of the Lord and the wall around Jerusalem. The people, however, were still sacrificing at the high places because a temple had not yet been built for the name of the Lord. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the statutes of his father David, except that he offered sacrifices and burned incense on the high places. The king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place, and Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, "Ask for whatever you want me to give you." Solomon answered, "You have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours?" The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, "Since you have asked for this, or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, both riches and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. And if you walk in my ways and obey my statutes and commands as David your father did, I will give you a long life." Then Solomon awoke, and he realized it had been a dream. He returned to Jerusalem, stood before the ark
of the Lord's covenant and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then he gave a feast for all his court. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Naging magkaanib si Solomon at ang Faraon, hari ng Ehipto, ng kanyang pakasalan ng anak nito. Itinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David. Habang hindi pa yari ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang muog ng Jerusalem. Ngunit ang mga tao'y patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos sa mga sambahan sa burol. Sapagkat hindi pa noon na itatayo ang bahay ni Yahweh. Iniibig ni Solomon si Yahweh at tinatalima niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Gayunman, nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng kamanyang sa mga sambahan sa burol. Minsan, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat yon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo. Matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pat walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon at noon niya nabatid na siya'y kinausap ni Yahweh sa panaginip.
Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang piging para sa kanyang mga tauhan. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. To God be the glory. Purihin at palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Kamusta na kayo? Happy and prosperous talaga. Prosperous talaga. Magaling ka, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas na pag-ibig, malaya, mayapang kalooban, Ginhawa at matagumpay! Thank God, I'm there. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman, at matalino pa. Thank God, ako'y mayaman, at
Lahat ng mayaman, taas ang kamay ko malakpak! Lahat ng mayaman, sumisigaw ng hallelujah! Kumusta ka na? Lahat ng mayaman, hindi na pumapalakpak, lumulundag pa! Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Praise God! I'm blessed! Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, harangan, wagas ang pag-ibig, malaya, kaya, kalooban, maginhawa, Bigyan natin ng malakas na papuri ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight, I have good news for all of you. Sino sa inyo ang pumunta dito para humingi ng himala sa ating Panginoon? Itaas ang kamay. At naniniwala ba kayong ibibigay ng ating Panginoon ang himalang inyong hinihingi? Kung gayon, pakinggan natin ang ating minamahal na punong lingkod, si Brother Mike G. Velarde. Taas ang inyong mga kamay. Kung papipiliin kayo, anong pipiliin nyo? Himala o botel ng mga himala? Sino ang pipili ng botel ng mga himala? Alam niyo yung botel, hindi pa himala yun. Botel pa lang. Yung himala ay ngayon na. So, taas ang kamay niyo muli. Tatanungin ko kayo, anong pipiliin nyo? Himala o botel ng mga himala? Ang pabago-bago isip, hindi tatanggap. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taasan niyo mga prayer request. At tayo po ay sama-samang manalangin. Ang inyong agwabi na bottled water, Heaven's Barbecue, at yung mga larawan o damit ng inyong mga mahal sa buhay na hindi nakarating, na ibig niyong abutin ng mahimalang kamay ng Diyos, itaas din natin. At kayong nasa inyong mga tahanan, itaas niyo anumang bagay na ibig niyong abutin ng Panginoon para daluyan ng mga himala na ginagawa ng ating Diyos. Sabihin niyo, Yahweh, Ikaw ang Diyos ng mga himala. Kami po ay nananalig at nanampalataya na buhat ngayon, araw-araw, tatanggap kami ng himala. Pagpalain niyo po ang mabuting balita na inyong hatid nang sa gayon, maunawa namin kung at talaga ang nakalaan sa amin buhat sa araw na ito. Sa ngalan ni Jesus, kami po ay
nananalig at Okay. Marami kong katanungan ngayon at ito po ay sasagutin natin isa-isa.
Unang tanong, saan nagsimula ang isang malaking punong kahoy? Sa maliit na botel na itinanim. Ang maraming bunga, saan nagsimula? Sa maraming botel o sa isang botel lang? Ang masaganang ani, saan nagsisimula? Saan nagsisimula? Sa maliit na punla. Ang Diyos ay laging may himalang nakalaan sa atin. Araw-araw. Kaya ang tanong niya araw-araw, ano ang ibig niyong ibigay ko sa inyo? Ano? Ulitin ko ang tanong. Kung pipili kayo, anong pipiliin nyo? Himala o botel ng mga himala? Hallelujah. Pag pinili nyo ang himala, bukas, ibig sabihin, taas sa kamay nyo. O, taas nyo yung mga prayer request na hindi pa nakokolekta. Mahalaga po yung pagpili. Tatandaan nyo po, tayo binigyan ng Diyos ng karapatang hindi niya binabawi o sinasaklawan. May ibig ang Diyos gawin sa ating buhay araw-araw. Maganda ang plano ng Diyos sa atin. Isang buhay na masagana, hindi nagkukulang kahit sa gitna ng kawalan. Subalit, bakit marami ang nawawalan kahit sa gitna ng karamihan o kasaganaan? Bakit? Ano ang problema nila? Hindi ko rin alam. Gusto nyo malaman? Okay, kung makikinig kayo sa araw ng Biyernes, July 18, may malakang handaan po dito sa Ambel. Nagpalit po ako ng 100 baka at 100 baboy. Ang lahat nakakain noon, paghihimalaan ng Diyos. Darating ba kayo? Ang simula ng selebrasyon ay 3 ng hapon, oras ng pananalangin. Susundan yan po ng mga gawain na kung saan makikita nyo ang mga babae ni Brother Mike. Bago siya nagkaroon ng kasal na gagawin sa July 18. Sabi nga ni Sister Belen, 50 taon akong naghintay na mayroon tumukso sa akin para kita mapalitan. Mahal ka talaga ng Diyos, Brother Mike, ibigay niya, sapagkat ni isa walang nag-attempt sa akin. Sabi ko naman sa kanya, ako naman ay hindi mo lang alam, araw-araw tinutokso. At marami ang tumukso sa akin, subalit hindi ko nakuhang mahulog sa tukso sapagkat may bumubulong sa akin. Lagi kapag may lumalapit na tukso, Mike, alalahanin mo, nakatali ka na kay Abilina. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. May nagtanong sa akin, bakit Brother Mike, mukha itang malaking selebrasyon ng 50 kasal ninyo, taon ng inyong kasal. Kasi kako, ang kasal ngayon ay binabaliwala na ng marami. Marami ang nagpapanukala na ang kasal ay gawing kasunduan ng 5 taon o 10 taon
renewable energy ang tawag doon. Subalit sa Diyos po, ang kasal ay mahalaga. It's a vow, kasunduan, covenant, hindi lamang sa pagitan ng laki at babae, kundi sa pamagitan ng tao at ng Diyos. Yan ang hindi natin alam ng karamihan. So sa mga nakikinig ngayon, tandaan nyo, ang buhay ay weather lang. Sabi ni, sino may sabi noon? Ni Kuya Kim. Pero ang sabi ng Diyos, ang buhay ay ayon sa inyong pipiliin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya ulitin ko po ang aking tanong. Actually, marami kong sinulat na katanungan, subalit bandang huli, ang bulong sa akin, papiliin mo sila. Himala o binhi ng mga himala? Sino nagsasabing himala? Sino ang pipili ng binhi ng mga himala? Okay, makinig kayo. Ang himala, minsan lang. Kung anong kailangan mo ngayon, iyon lang. Subalit ang binhi, marami pong himala ang darating. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kikinig ba kayo? So mahalaga po ang pamimili. So kung ako ang pipili para sa akin at para sa inyo, pipiliin ko ay binhi ng mga himala. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kung kayo ay biglang dinapuan ng sakit, ano ang unang hihingin ninyo sa Diyos? Ha? Himala o kagalingan? Sino sabing kagalingan? Kung ikaw naman ay biglang may nanligaw, matagal mo nang hinihintay, subalit ang dumating, tabingi ang ilong. Ano ang iyong pangunahing kailangan? Ha? Ano? O, tandaan niyo ang mga tanong ko sapagkat ito po ay sasagutin natin mamaya. Sapagkat naririto po ang ugat ng ating mga suliranin. Kung ikaw naman ay baon na baon sa utang at araw-araw kumukuliling ang telepono mo o cellphone ng mga naniningil, ibig mong makabayad, wala kang pambayad. Ano sa tingin mo ang kailangan mong hingin sa Panginoon? Pambayad? Sino nagsasabing pambayad? Okay, bayad. Kung ikaw ay biglaang nagkaroon ng suliranin sa inyong pamamahay o sa inyong buhay mag-asawa, ano sa tingin nyo ang dapat nyong hingin sa Panginoon? Tatandaan nyo, araw-araw nagtatanungan ng Diyos, ask what you want me to give you. Hingin nyo sa akin ang ibig nyong ibigay ko sa inyo at ibibigay naman sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. So, anong pipiliin natin ngayon? Himala o binhi? Sino ang sa binhi? Sino naman ang sa himala? Yung himala, ngayon na. Yung binhi, bukas, araw-araw may darating. Amen? Okay. So, pipiliin natin binhi ng mga himala ni El Shaddai. Okay.
Kanina sa banal na misa, tamang-tama, magkaiba ang aming gospel reading. Ang aking pinagbuhatan ng mensahe ngayon ay sa tagpo ni Solomon at ng Panginoon. Si Solomon ay hinirang hari, batang-bata, I think, wala pa siyang 12 years old, nang hirangin na kapalit ni Haring David. So isang gabi, nagpakita sa kanya ang Diyos sa pamagitan ng panaginip at siya ay tinanong at pinagwikaan, "Ngayong hari ka, hingin mo sa akin ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." So ngayong gabi, binhi ang ating pipiliin. Subalit, mayroon pong binhi na hindi tumutubo. Kayo ba ay nagtanim na? Ako po kasi galing po ko sa isang farmer. Dati po ko farmer, magsasaka. Kaya alam ko po ang tungkol sa binhi. May mga binhi na hindi po lumalago sapagkat ang napatakan po ay hindi handang lupa. Tinamad yung magsasaka para ihanda ang lupa, nagmamadali, kaya hindi handa tumanggap ng binhi, kaya nang dumaan ang tag-init, natuyo ang binhi, namatay at hindi bumunga. Nasundan nyo? Subalit, may binhing nalaglag sa matabang lupa. Nabuhay ang binhi, lumago, naging isang mayabong na punong kahoy at namunga ng marami. Taon-taon, araw-araw, ang may-ari ng binhing yon na naging punong kahoy ay namimitas ng himala niya buhat sa puno. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ngayon, ano-anong binhi ang kailangan natin para hindi po tayo mawalan ng himala araw-araw? Everyone, rich or poor, young or old, black or white, needs a miracle. Otherwise, we will not last long in this planet Earth because troubles are always there. Pag alis mo ng bahay, hindi ka makatitiyak kung makababalik. Bakit? Yung iba nalunod, yung iba nasagasaan, yung iba na baril ng walang malay. At ito po yung nangyayari ngayon sa ating bayan. Araw-araw, may nawawala ng buhay. Hindi na nakakabalik sa kanilang tahanan. Kung hindi po tayo handa sa mga nangyayari ngayon, hindi hahaba ang ating buhay. Ang tanong, ibig nyo bang humaba ang buhay nyo? Ibig nyo bang mapagtagumpayan ang mundong ito? Kailangan nyo ang himala. Araw-araw. We need all these miracles every day. And the Bible has instructions on how to make this miracle happen to us. Magagawa nating papangyarihin ang isang himalang kailangan natin araw-araw. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang kapangyarihan nang tayo po ay Kanyang iligtas. Nakikinig ba kayo? Okay. Ang unang butil ng mga himala o binhi ng mga himala ay nasa dulo ng inyong dila. May dila ba kayo? I always repeat on this stage that life and death is as the tip of your tongue. Buhay at kamatayan nasa dulo ng dila ng tao na kasalalay.
Kayamanan at kahirapan nasa dulo ng dila ng tao na kasalalay. Ikaw ang may kontrol ng buhay mo. Ikaw ang may kontrol ng kinabukasan mo. Ikaw ang may kontrol, ang dila mong yan ang may kontrol ng kalagayan ng sambahayan nyo at ng ating bayan. Nasusundan niyo ba? So, ang kailangan natin araw-araw ay isang salita na maangkop sa ibig nating mangyari sa buhay natin o sa buhay ng ibang tao. Ang tawag niyan sa Biblia ay Word of Faith. Sabihin nyo. Ulitin nyo. Ano sa Tagalog ang Word of Faith? Salitang may pananampalataya. Ibig sabihin, salitang may pananampalataya na tayo'y naniniwalang ang ating sasabihin magkakatotoo. Magkakatotoo. Nasusundan nyo? Okay. Dito po nanggaling ang binhi ito. Mark 11:22-23 says, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito, kung sabihin ni numan sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat, nang hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kung ikaw ay may pananalig sa Diyos, una sa lahat, anong tanong ko, kayo ba'y naniniwalang may Diyos? Nananalig ba kayong sa Diyos walang imposible? Nananalig ba kayong kasama natin ng Diyos ngayon? Nananalig ba kayong laang kayong pagpalain ng Diyos? Laang kayong pagalingin ng Diyos kung may sakit? Laang pahabain ang buhay nyo ng Diyos kung ibig nyo? Laang pagyamanin kayo ng Diyos? Amen? Ang sabi ng Diyos, ang lahat ng iyan, binigay ko na sa inyo. Binigay ko na sa inyo. Naririyan niya na sa bibig niyo. Naririyan niya sa bibig niyo. Amen? Okay. Iyan ang unang binhi. It's there. You can make miracles happen by the words you speak. When I was a little boy, ako po'y mapangarapin. Galing ko sa mahirap, nagtatanim ako ng saging, nagtatanim kamote, nagtatanim ng palay. Iniinitan, inuulanan. Sabi ko sa aking mga kasamahan, darating ang panahon, hindi na ako magtatanim. Ako na ang mag-aani. Darating ang panahon, hindi nyo na ako makikitang hubad. May damit na ako. Darating ang panahon, hindi na ako maglalakad. Babalik ako dito sa simbahan, naka-aeroplano. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Pagkaraan ng 10 taon, naganap ang lahat ng sinabi ko. Naibalita ko na sa inyo noon, na ako'y unang umuwi sa Catanduanes, bihira pong makakita ng aeroplano kasi doon, lalo na sa norte. Ako po'y naka-helicopter. Panahon ng kampanya. Ang dala ko sa helicopter, puro pira. Bago ko naglanding doon sa aming bayan, nagpaikot-ikot ako, sabi ng aking kababayan, si Anoy. Ang tawag nila sa akin sa Catanduanes, si Anoy. Sa Camarinesor, si Nano. Sa Maynila, si Mike. Amen? Oh. Sabi nila, si Anoy, nakasakalay sa tutubi. Akala nila helicopter isang tutubi. Pero bunga yon ng mga salitang winika ko nung ako'y nangangarap sa buhay.
Tasan yung dalawang kamay. Isigaw niya salitang pangarap. Alam niyo ba ng ating Diyos isang Diyos na mapangarap? Nang likhain niya ang lahat ng bagay at bago nakita niya ng kanyang dalawang mata ang lahat ng bagay, pinangarap niya. Inisip niya. Bago siya nagsalita, inisip niya muna. Kung ibig niyong makakita ng himala sa buhay niyo at mapanoto ang buhay niyo, huwag kayo basta-basta magbibigkas ng salita. Isipin niyo muna. Ano ang makabubuti sa inyo at ano ang makabubuti sa iba. What will be good for you and what will be good for others. So God thought of it. Inisip niya. Inisip niya, mainam siguro magkaroon ng liwanag. Sa pasimula ng likhay niya ang langit at lupa, sabi sa Biblia, madilim. There was darkness. But the Spirit of the Lord was hovering over the great expanse. Sa kalawakan, naroroon na po ang Espiritu ng Panginoon. Ang tawag sa Biblia, ang malakas na hangin, naroroon na. Nanonood lang, naghihintay ng salitang wiwikain ng Diyos sa bibig niya. At nang maisip ng Diyos na maganda ang magkaroon ng liwanag, binigkas niya ang salitang makapangyarihan. Let there be light. Let there be light. Anong ibig sabihin ng let there be light? May sinasabihan siya na ilabas ang liwanag. May sinasabihan siya na magkaroon ng liwanag. Ano ang sinasabihan niya? Naghihintay ng hudyat na yon. Ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos. At nang marinig ng Espiritu ng Diyos, who was hovering over the great expanse, kumilos ang kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon sa pamagitan ng salitang binigkas ng bibig ng Diyos. And there was light. Nagkaroon ng liwanag. Brothers and sisters, that same Spirit of the Lord, the Holy Spirit, is with us. Ibinigay sa atin ang Espiritu ng Panginoon para gawin niya ang anumang sasabihin natin na makabubuti sa atin. So ang unang binhi ng mga himala, tandaan niyo po ito, nasa dulo ng inyong dila. Kung ibig niyong magbago ang inyong buhay, ang inyong kalagayan, ibig niyong gumaling, ibig niyong magkaroon ng kapayapaan sa inyong tahanan, ibig niyong manumbalik ang maganda ninyong samahan, isipin niyo ang unang bibigkasin niyo pagdating ng bahay. Ano mang sabihin niyo na may pananampalataya, gagawin ng Diyos para sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Malinaw ho ba? As I was praying for this, I said, God, I have preached this many times. But God said, no, this is new. Bago ito. At lahat na makikinig ngayon, at unawain niya, tatanggapin niya ang mensaheng ito, magbabago ang buhay. Ang mahirap ay yayaman. Ang may sakit ay gagaling. Ang may problema, darating ang solusyon sa inyong mga sudiranin. Amen po ba? Okay. Ng mga himala. Ito ang kailangan natin. And by the Spirit of the living God, nang marinig ko at mabasa ko ang Ebanghelyo tungkol sa binhi. Ang binhing ito ay hindi po ordinaryong binhi. Ito'y binhi ng mga himala. Sapagkat ito ang salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Amen? Okay. So yan ang unang binhi.
kung ibig nyo makaranas ng mga himala sa buhay. Tatandaan nyo, as I said, everyone, including me, needs a miracle. Without miracle, I'll not be here anymore. Dumaan ako sa sari-saring pagsubok sa buhay. I have told you, my stomach was removed in 1978. Wala na po kong bituka, large intestine. Pero tingnan nyo, wapo pa rin. After so many years. In 1987, my gallbladder was removed also. Inalis din. In 1998, binuksan ang puso ko. I have gone through a quadruple heart bypass. And for the last several months, I have gone through all kinds of feelings na hindi ko maintindihan. But do not believe your feelings. Feelings lies. Ang ating pakiramdam nagsisinungaling. Kapag sinunod natin ating pakiramdam, lalala ang ating pakiramdam. Lalo na kapag sinasabi natin kung ano ang nating nararamdaman. Kaya walang nalalaman ang aking may bahay kung anong nararamdaman ko sapagkat wala akong pinagsasabihan kung ano ang nararamdaman ko. Nakikita na lang nila. Hindi ko sinasabi sa inyo kung anong nararamdaman ko, pero nalalaman kong nararamdaman nyo rin. Amen? Sapagkat sumasalim po ang Espiritu sa nagkakaisang isipan at puso. Ang dala kong Espiritu ngayon ay Espiritong mapaghimala. At ngayong gabi, simula ngayon, makakaranas na kayo ng himala ni El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, una mo binhi. Subalit ang binhi ay hindi po mabubuhay, lalago at bubunga kung hindi natin itatanim. Naniwala kayo ron? Kung bibigyan ko kayo ng binhi, sabihin ko sa inyo, ito binhi na magbabago ng buhay nyo, itanim nyo sa bakuran nyo, at sa pamagitan ng bunga nito, naaanihin nyo, yayaman kayo. Nasundan nyo? Subalit kapag inuwi nyo ito at hindi nyo naman itinanim, ano sa tingin nyo? Mayroon kayong aanihin? Wala. So, para maranasan nyo ang himala na bunga ng binhi, kailangan ang binhi ay ating itanim. Sabi sa aklat ng Heneses, Kabanatang 8, talatang 22, sabi doon, hanggat naririto at buong daigdig, tagtanim at tag-ani, palaging sasapit. Tagtanim at tag-ani, palaging sasapit. Tag-init, taglamig. Tag-araw, tag-ulan. Ang gabi at araw, palagi ang sasapit. Amen? In other words, miracles are forever. It is a cycle. Umiikot. Inihasik ko sa inyong puso ngayon, sa inyong pakikinig, ang binhi ng mga himala. Kung ito'y tinanggap nyo at inunawa, at gagawin nyo ang sunod na hakbang, may aasahan kayong mga himala sa darating na araw. Purihin natin ang Panginoon. Okay. Now, paano natin palalaguin ang binhi? Itatanim. Paano kayo magtatanim? Paano nyo ito itatanim? Nakikinig kayo? Okay. Ito ay bokabularyo ng mga taga-El Shaddai. Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hostong takal, siksik,
liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos na panukat pabalik sa inyo. Narinig niyo? Okay. Now, ginamit ng Panginoong Kristo ang tungkol sa talinghaga sa mga hasik. Sapagkat ang kanya makaharap noon ay mga farmers. Kapag ang kanya makaharap ay mangingisda, ginagamit niya mga talinghaga tungkol sa mangingisda. Ngayon, sapagkat ang kaharap ng Espiritu ng Panginoon ngayon, sa pamagitan ng inyong punong lingkod, ay mga taong nahasika na ng mabuting binhi. Subalit hindi po nila alam kung paanong palaguin at pagbungahin ang mga himalang binhing ito. Tahasang sinasabi sa inyo, ang bukas palad na nagbibigay, may himalang tatanggapin araw-araw. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, ang himala ay nasa dulo ng inyong dila at nasa inyong mga kamay. Tatanungin ko kayo at ito'y tinanong ko sa aking makasamahan sa jogging. Ang tanong ko isang araw, bakit ba ang tao lakad ng lakad? Kahit sa gawain, lakad ng lakad. Pag tinignan mo sa karsada, lakad ng lakad. Kanina, mga natakausap ko, galing sa Greece, galing sa Switzerland, galing sa New Zealand, galing sa Newland, kung saan-sang land. Galing sa LA, galing sa Canada, nagdadatingan na sila sapagkat makikikain sila ng litsong baka. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kasakamay nyo, ang handa ko litsong baka at baboy. Ang dadalhin nyo, pansit canton, tinapay, at plato siyempre. Diyan sa labas, mayroon diyan 51 kubol. May mga mamamahala diyan, may kubol diyan ang Asia Pacific region, from Tokyo down to Australia, isang kubol. For US, Canada, and Europe, may isang kubol. Lahat na probinsya sa Pilipinas, may isang kubol. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tingnan nyo, nung ako po ay nagbabalak na bumili ng litson, inisip ko at kininta ko, kako, malaking abutin nito. Kailangan ko himala. So ang sinabi ko, kung sino man ang bilihan ko ng baka at bigyan ako ng libreng litsong baboy, doon ko kukunin. Nasa kamay nyo. Pagdating sa akin ang offer ng Melas Litson, ang sabi ng Melas Litson, Brother Mike, sa inyo ang baka, amin ang baboy. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. At ang sabi ko naman sa kanya, Sister Mela, buhat ngayon, maghanda ka, pipilahan ka ng bibili ng mga litson. Amen? Ganyan lang yan. Pag ikaw ay nagpunla, mayroong kang aanihin. Amen? Kayo, papipiliin ko kayo, ang pipiliin nyo. Aani o magpupunla? Sino magpupunla? Sino naman yung aani na lang? Yan ang karamihan. Nag-aabang na lang ng aanihin ng punla ng iba. Pero, ang tatanggapin nyo doon, momong lang. Doon sa nagpunla, babalik sa kanya hindi na isang binhi, marami na hustong kakal, siksik, liglig, at umaapaw. Purihin natin si Yahweh, purihin ang El Shaddai. Pangatlong, hindi ko malaman kung tatawagin ko itong binhi ng mga himala o susi.
Ang Diyos, may imbaka ng kanyang mga himala. May isang tao, mamamahayag din ng salita, namatay. Subalit, bago siya namatay, ang pinagtataka niya, bakit si Brother Mike maraming biyayang tinatanggap? Parehas naman kami naglilingkod. Parehas naman ang Biblia ang ipinangangaral namin. Bakit iba ang dating sa kanya? So namatay siya. Siyempre sa langit napunta. Sinalubong siya ng mga anghel. Pagkatapos pinasyal siya sa mga budigang malalaki. Malaking budiga. At doon sa malaking budiga, may mga kahon na nakaribon pa. Nakaimpake doon ang lahat na regalo. Ang sabi niya, malaking kahon yan at maganda ang balot at maganda ang ribbon. Parang yung butay ni Brother Mike. Siguro niya kay Brother Mike yan. Sabi ng anghel, mali ka, para sa'yo yan. Ha? Anong laman yan? Sabi niya, Porsche siya. Porsche. Sports car. Na maganda. Sabi niya, wow, yan ang pangarap ko. Ba't hindi napunta sa akin? Ang sagot sa kanya ng anghel, hindi ka marunong humingi. Maraming taong hingi ng hingi sa Diyos, hindi niya natatanggap ang kanyang hinihingi sapagkat hindi siya marunong humingi. Ang iba naman, hingi ng hingi, hindi mailabas yung kanyang himala doon sa budiga ng Panginoon. Bakit? Nakasusi. Siyempre, sinusian nakasusi. Kung kayo ay kukuha ng, anong tawag yun doon sa post office? Mailbox. Exclusive para sa'yo. Sino may hawak ng susi? Ikaw. Diba? Siyempre ikaw. Ikaw lang may hawak noon. Walang ibang makabubukas doon kundi ikaw. Ganon din sa buhay espiritual. Ang imbaka ng mga susi ng mga himala sa langit, ang susi ay hawak ko para sa akin. Yung para sa inyo, hawak nyo rin. Hawak nyo rin. Nakikinig ba kayo? Okay. Ang problema, hindi natin alam. Hawak natin. Narinig na natin ito. Paulit-ulit. Pero hindi natin sinusubukan. Na ako'y dumating dito, sadya sa akin dressing room, ako po'y walang dalang susi. Ang bawat na-duty sa aking disciple, supposed to be, salin-salin sila, isasalin yung susi doon sa aking pintuan. Para pag ako dumating, mabubuksan namin. Ang nangyayari, may mga nag-duty na hindi niya alam ang duty nila. Kaya pag ginigrid ko, bumabagsak sila. Pagdating namin sarado ang pinto, kakubuksan mo. Wala pong susi. Sabi nila, kako nasaan ang susi? Hindi ko po alam. Kako dapat nasa sayo yan. Ang batas natin dito, kung sinong duty sa akin, dala ang susi ng pintuan na yan. Bakit wala sayo? Hindi siya makakibo sa akin. So naghanap siya nung master key na hawak nung isa. So brothers and sisters, hawak nyo na yan. Ayaw nyo lang gamitin. Bakit? Wala kayong paniniwala. Ang akala nyo, niluloko ko kayo. At ang pinakikinggan nyo, ang sinasabi ng iba. Nagpapayaman lang yan si Belarde. Ano ang susing yan? Lakasan nyo. Ay, naku po. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. Lagay ang ulo nyo sa kamay nyo. Baka sabihin nyo man, ako ay, kaya ito hindi ko pinagsasawaan po ito sapagkat ito'y totoo. Malakias 3:6-12. Ako si Yahweh at hindi ako nagbabago.
Kaya nga, may pag-asa pa kayo. Tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo. Sabi ni Yahweh. Itinatanong ninyo, ano ang dapat naming gawin para makapanumbalik sa iyo? Ang tanong ko namay, matuwid bang nakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit ninalakawan ninyo ako sa paanong paraan, sa mga ikapo at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ninanakawan ako ng buong bansa. Ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga lagusan o durangawan ng imbaka ng mga himala sa langit at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala araw-araw. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kasama nyo, hindi ko na kayo padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainaptirhan ang inyong mga lupain. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, brothers and sisters, isigaw nyo ang salitang salot. May mga tao, malaki ang kita. Subalit, kulang at kulang rin. Bakit? Maraming bayaran. Bayaran sa ospital. Bayaran sa ilaw. Etc. Bakit dumarating ang mga bagay na ito at kinakain ang ating kinikita? Iyan ang isang salot sa buhay. Bunga yan ng ating pagtalikod sa Diyos. Bunga yan ng ating pagkakait sa Kanya ng mahalagang bagay na ipinagkatiwala sa atin. Hindi atin ang susing ito, sa Kanya ito. Bilang tanda ng ating kasunduan at pakikipag-isa sa Kanya. Nagsimula po ito sa ating ninunong Abraham, Isaac at Jacob. Nang sabihin ng Diyos kay Jacob, pagpapalaing kita araw-araw, pararamtan, pakakainin, tutulungan sa inyong mga pangailangan. Anong sabi ni Jacob? O Diyos, kung totoong ako'y pararamtan mo, pakakanin at tutulungan at pagpapalain at ibabalik sa tahanan ng aking Ama, ikaw ang aking magiging Diyos, sasambahin kita sa house of prayer na ito. Sabi ng Panginoon. At ibibigay ko sa iyo bilang pasasalamat at pagtitiwala lahat ay kasampung bahagi ng pagpapalang ibibigay mo sa akin araw-araw. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And finally, kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala sa gabay ng lingkod niya pinagpala. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes, finally, buhay ko ngayon. Ang buhay ko ngayon, siksik-himig ng biyaya. May pagsubok man ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtawag sa landas ng kapanalan. finally, Finally, ako
ngayon malaya na. Ako ngayon'y malaya na, finally. Ako ngayon'y mayaman na, finally. Ako ngayon ay magaling na, finally. Yes, finally. Anong kagalakan? Anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita? Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala, sa gabay ng likod niya pinagpala. Finally, Finally, ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon'y may bagong buhay, finally. Ako ngayon ay pinagpala, finally. Ako ngayon ay tagumpay, finally. Finally. Ang buhay ko ngayon siksik-liklik. Umaabot. Buhay ko ngayon, siksik-liklik ng biyaya. Kung may pagsubok man, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan, sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Finally, Finally, ako ngayon malaya na. ako ngayon'y malaya na, finally. Lahat ng mayaman sumigaw. Ako ngayon'y mayaman na, finally. Ang lahat ng magaling lumundag. Ako ngayon ay magaling na, finally. Yes! Finally, Finally, finally. Ako ngayon ay bagong buhay, finally. Ako ngayon ay pinagpala, finally. Ako ngayon ay tagumpay, finally. Yes! Finally. Finally. Yes! Finally. Finally. Yes! Finally. Purihin ang Panginoon. Okay. So ang pinag-uusapan natin ay binhi ng mga himala ni El Shaddai araw-araw. Tatandaan nyo, may nakalaang himala sa buhay ng tao ang Diyos araw-araw. Hindi lang natin namamalayan o natatandaan ito. At ang mga himalang ito, ang ugat nito, o pagbubuhatan nito, nasa sa atin na. Nasa dila na natin. Nasa bibig natin. At ang pagpapalago at pagpapatubo nito ay nasa kamay natin. At ang pagbubukas nito, nasa kamay din natin. Ito po ang instruction sa Biblia. Sabi ng Diyos, ask and it will be given you. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. 3 steps po yan. Instruction po yan. So, sa pamagitan ng aral na ito, nakikita niyo step by step ang katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ask, nasa bibig mo. Seek, nasa kamay mo. Knock, nasa kamay mo rin. Hindi mabubuksan yan maliban na gamitin mo ito. And finally, ang pang-apat po, at dito tayo bumabagsak, kaya hindi natin magamit ang kapangyarihang ito na binigay na sa atin ng Diyos dahil sa ano? Dahil sa ano? Gusto malaman?
Taas ang kamay nyo. Sabi sa aklat ng Hosea 4:6, nalipol ang aking bayan dahil sa di pagpapahalaga sa akin, sapagkat itinakwil ninyo ako, kaya itinatakwil ko naman kayo bilang saserdote. At yamang kinalimutan ninyo ang aking kautusan, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Ibig sabihin nito, natatalo tayo ng mundo dahil sa kakulangan ng kaalaman na hawak na sa kaalaman sa hawak nating kapangyarihang gumawa ng himala sa buhay natin. Amen. So, ang pang-apat ay kaalaman. Knowledge. Divine wisdom. Kaalaman na galing sa Diyos. Kaalaman na galing sa salita ng Diyos. At lahat na nakikinig sa himpilang ito, binibigyan ng kaalaman na galing sa salita ng Diyos. Ang kaalaman ay ibang kaalaman po ito. Kahit mag-graduate ka pa, mayroong kilala, tapos ng master's degree in law, master's in business administration, mayroon pa siya. Ang dami niyang pinag-aralan. Walang trabaho. Walang trabaho. Ha? Nag-aral. Kung ano nung kurso, walang trabaho. Ano ka kung pinag-aralan? Hindi ginagamit. Aywan ko, sabi niya. Nag-a-apply naman na ako. Walang tumanggap sa akin. Ang sabi sa kanya, ako walang masyadong natapos. Ha? Pero nang miasik sa puso ko ang salita ng Diyos, kaalaman na galing sa Diyos, natutuhan ko. Brothers and sisters, this is the myth of the story of Solomon. Walang kapare si Haring Solomon sa lahat na naging hari ng Israel. Tingnan nyo nga. Si Solomon po ay nagkaroon ng 700 asawa kasal. 700 wives, 300 concubines. 700 legal wife, 300 kabit-kabit. Hallelujah. Magaling, di ba? Sabi ko, diyan ako talo ni Solomon. Nag-iisa lang. Nag-iisa lang. Sa yaman, walang katulad noon hanggang ngayon ang yaman na binigay ng Diyos kay Solomon. Sa karunungan, ganun din. Paano nangyari yon? Lagay ang inyong ulo sa inyong kamay. 1 Kings chapter 3 verses 7 to 12. Verses 5 to 12. Ang sabi ng Diyos kay Solomon sa pamagitan ng panaginip, ask what you want me to give you. Hingin mo ang ibig mong ibigay ko sa iyo. Ano mang hingin nyo sa Diyos, ibibigay sa inyo. Ano mang hingin nyo sa Diyos, ibibigay sa inyo. Okay, balik ang ulo nyo sa kamay nyo. But there is one supreme thing na kapag ito ang ating hiningi, pati yung hindi natin hiningi, ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos. Sapagkat ang bagay na ito, ang kailangan natin para magamit natin ang susi sa imbakan ng ating mga himala, para magamit natin ang kapangyarihan ng ating dila sa tamang pananalita, at pagmagamit natin ang ating kamay sa paghahasik ng mabuting binhi araw-araw. Without this, we can do nothing. Kaya marami sa atin ang hindi makakilos, hindi magawa-gawa. Kahit na itsikdik mo sa kanyang bibig, sa kanyang pandinig, ang salita at aral na ito, hindi magagawa niya. Dahil ano?
kulang sa kaalaman. Kulang sa kaalaman. So ang sabi ng Diyos kay Solomon, ask whatever you want me to give you. Sagot ni Solomon, Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman, ako'y bata pat walang karanasan, walang kaalaman. Pinamumuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ni Yahweh ang hiniling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong makaaway o pagkakulong ng iyong makaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipagkakalob ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungang walang kapantay, maging sa mga nauna na hari sa iyo, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan, karangalan, na hindi mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. At kung ikaw ay lalakad sa harapan ko ng matuwid at hindi paliko-liko, tulad ng iyong amang si David, pahabain ko ang buhay mo sa balat ng lupa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So brothers and sisters, Proverbs chapter 4 verses 7 to 13 says, verse 7 particularly says, wisdom is supreme. Therefore get wisdom, though it cost all you have. Get understanding. Esteem her and she will exalt you. Ganyan po kahalaga ang karunungan na galing sa Diyos. Embrace her and she will honor you. She will set a garland of grace on your head and present you with a crown of splendor. Listen, my son, accept what I say. In the years of your life will be many. I guide you in the way of wisdom and lead you along straight paths. When you walk, your steps will not be hampered. When you run, you will not stumble. Hold on to instruction. Do not let it go. Guard it well, for it is your life. Ito ang buhay mo, sabi ng Panginoon. Nasa kamay niya. So marami kong tinanong sa inyo kung anong dapat kaninyo. Pagdating ng karamdaman, anong unang hihingin nyo sa Diyos? Kaalaman, karunungan. Bakit nangyari sa akin ito? Aalamin mo bago ka pumunta sa doktor, sapagkat hindi mahulaan ng doktor ang sakit mo. Tatanungin ka ng doktor at ang bibig mo ang gagamitin din para malaman ng doktor kung anong nararapat na igamot sa iyo. Sasagutin mo ang mga tinatanong mo, kagaya ng isang Martes, nasira ang tiyan ko. No? So ang tanong ng aking doktor pagpunta ko sa kanya, anong kinain mo? Sa kinain. Tama ka ko, yung kung sinirang laging late doon sa opisina. Pinakain na naman ko ng spaghetti, anong kulay yun? May mga coloring. Alam nyo, pag hinaluan nyo yan ng mga preservatives, hindi na po sariwa yan. Ang aking tiyan ay masyadong masilan. Ang pwedeng kainin ko lang ay sariwang na lumalangoy pang, anong tawag na isda yun? Lapo-lapo. Pinalalangoy yun sa kumukulong tubig para umihi doon. Siyempre, sa kumukulong tubig, umihi doon. Yung ihi noon, gamot sa tiyan ko. Ihi ng lapu-lapo. So, ilon yung kinakain ko. So, nagdasal ako, kakulod, padalhan mo ko ng sariwang lapu-lapo, yun lumalangoy. Kinabukasan, may dumating 3 lumalangoy na lapu-lapo. Nahihingi, di ba? Sa manok naman, hindi basta manok.
Ha? Ano? Native. Yung pakawala dyan sa mga damuhan. Ha? Native yan. Iba po ang lasa niyan. Pag ako nakanilagaan yan, makaling na naman ako. Malakas na naman ako. Amen? So, karunungan. Hindi karoon. Pag may dumarating sa akin, luto, saan galing yan? Bigay po ni ganito. Hindi ko po kainin yan. Bakit? Wala ka bang tiwala sa nagbigay? May tiwala. Hindi ko alam kung anong hinalo. Niyang kako, wala sila niyan. Paano wala? Wala silang Brother Mike. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ano? Kasama nyo. Pag may magtitinda dyan ng malunggay, bibilhin nyo? Kung ako magtitinda na may lagay na Brother Mike, bibilhin nyo? Sapagkat naroon sa Brother Mike ang himala. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, pag may dumarating na problema sa bahay, anong unang hihingi nyo sa Diyos? Karunungan. Kaalaman. Para bago buksan nyo ang inyong bibig, nasa bibig nyo ang kapangyarihan. Aalamin nyo muna sa Panginoon, anong sasabihin ko? Anong gagawin ko? Ask God. Ask for wisdom. Sabi sa Aklat Santiago, if anyone lacks wisdom, he should ask God because God gives you plenty. Freely. Mapagbigay ang Diyos. At kapag ang Diyos ang nagbigay, hindi siya nanunumbat. So everything starts from that. If we start on the right step, brothers and sisters, your miracles every day will happen. Miracles after miracles will happen. Divine wisdom. Kaya tayo mayroon ditong College of Divine Wisdom. Ang sabi ng mga profesor sa akin, Brother Mike, iba ang mga estudyante nyo dito. Kako, bakit? Matatalino sila. Kako, mga anak yan ang mga taga-Ilsaday. Ang mga nanay, tatay niyan, matatalino na. May karunungan ng galing sa Diyos. Ang sabi ng lumapit sa akin, ang isang ninong ko nga pala sa kasalnan sa July 18, si Irap. Si Irap. Ang sagot niya sa akin, tanong niya sa akin, anong regalo ko sa iyo, Brother Mike? Kako, your presence is enough. Huwag ka na magre-regalo. Ay, hindi po yun. Papayag na walang regalo. Dumating sa akin kahapon, yung nagkakabit ng sandalier, ganyang kalaki. Kako, ano yan? Doon sa reception area. Sabi niya, padala po ni Irap. Padala ni Irap. Hallelujah. Sabi ko, mahal yan Mahal yan. Ang sabi ni Irap, pagsasabihin sa'yo, basta pakabit mo na. Nung isang araw, tinitinan ko, sabi ko, maganda sigurong mayroon sandalier yan. Pitasin ko kayang isa doon sa house of prayer. Ilipat ko dito. Iniisip ko palang, alam na ng Diyos. Amen. Hindi ko naman sinabi kay Irap yun. Ano kaya siya, manghuhula? Hindi. Ang iniisip ko, sinasabi ng Diyos sa ibang tao. Amen? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, nakinig ba kayo? Tinanggap nyo ba ang binhing narinig nyo? Yung bang susing hawak nyo, gagamitin nyo na? Sino ang pakikinggan nyo? Yung sinasabi ng iba o yung sinabi ng Diyos sa atin ngayon? Subukan nyo na. Subukan nyo na. Magugulat kayo. Sa sandaling sinubukan nyo yan, yung imbakan ng mga regalo nyo, mabubuksan. Hindi lamang pambayad sa kuryente ang darating sa inyo. Lahat na utang nyo, babayaran ng Diyos. Amen? Hindi lamang kagalingan ng sakit nyo ngayon, pababatain pa kayo.
Bibigyan kayo ng kalakasan. Kalakasang tulad ng kabataan. At hindi kayo tatanda tulad ni. May himala na tayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas ang inyong kamay. Sabihin niyo, Panginoon, ng mga himala, ngayon, alam ko na. Ang binhi. Ngayon, alam ko na kung paano ito pairalin sa aking buhay at sa buhay ng marami. Ngayon, gagawin ko na ang nararapat kong gawin. Bigyan mo lang ako sa bawat pagkakataon ng karunungan tulad ni Solomon. Nang sa gayon, ang plano mo, Yahweh, sa aking buhay, ang siyang makita ko sa araw-araw. Sa ngalan at pamamagitan ni Kristo Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, find your partner. Find your partner. Okay. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, binhi o himala? 1 plus 1. Okay. Pangalawa, pipili ka sa dalawa. Binhi o himala, yun ang isisigaw mo. Okay? 1 plus 1. 3 plus 3. Binhi. Okay. Ngayon, nasa yung binhi. Paano palaluguin ang binhi at pagbubungahin? Ha? Yun ang sasabihin mo sa katapat mo. Ha? Gamitin mo. Anong gagamitin mo? Ha? Gamitin mo ang susi, gamitin mo ang dila mo, gamitin mo ang kamay mo. Gusto niyong malaman kung bakit ang tao ay lakad ng lakad? Ha? Bakit lakad ng lakad? Kasi may dalawang paa. Ha? Diba? Kung wala yan, di naman tayo lalakad. Kaya binigay sa atin yan para gamitin natin. Ganyan din ang dila. Ganyan din ang kamay. Binigay sa atin ng Diyos yan para gamitin. Ganyan din ang ating utak. Gamitin natin sa tama at mabuti. Amen? Anong sasabihin mo ulit? Gamitin mo. Gamitin mo ang binhi, gamitin mo ang susi ng mga himala. Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, tasang kamay, tasang kamay. Okay. Ngayon, isisigaw nyo ang ibig nyong dumating sa buhay nyo bukas. Ha? Bukas, may himala na kayong mararanasan. At araw-araw mangyayari yan. Kung kayo nakinig at naniniwala. Ha? So, araw-araw, pag sikat ng araw, isisigaw nyo. Nasa bibig nyo eh. Kung paanong sinigaw ng Diyos, let there be light, sasabihin nyo ang ibig nyong gawin ng Diyos sa buhay niya. Pag sikat ng araw, maniwala kayo, bago lumubog ang araw, darating ang inyong isinigaw. Are you ready? Bago kayo sisigaw, ano ang inyong gagawin?
Iisipin ng mabuti. Huwag sigaw ng sigaw, mamaya babaguhin. Kagaya kanina, himala. Nang sabihin ko ang pagkakaiba ng binhi at himala, binhi! Paano ba yan? May sinabi sa Biblia, ang pabago-bago ng isip, hindi tatanggap. Kaya isip muna. May isip ba kayo? Okay. Bago sisigaw. Are you ready? Nag-isip na ba kayo? May sisigaw na kayo? Hallelujah. God bless you. Sinaman pong misa ng pagpapalang ating po napakinggan sa araw na ito mula po sa ating minamahal na po lingkod, Brother Mike. At talaga maraming mga taong pinagpala ang ating dakilang Yahweh Shaddai. Sister Mary Rose. Amen, praise God. Kaya ating pong piliin lagi at gamitin ang binhi ng himala sa ating buhay. Amen. Palain tayo ng Yahweh El Shaddai at syempre po, inaanyayaan ang lahat, no? Lalo po sa kasal ng ating punong lingkod sa darating na Biyernes, Brother She, no? Pagpalain tayo ng Panginoong Yahweh El Shaddai hanggang sa muli, sa Sabado po, dito po sa lugar ng Anvil City, sa House of Prayer. Ang inyong pong mga lingkod na kasama, Sister Mary Rose Abubo Señoriques. At ito naman po si Brother Che Corrales. Hanggang sa muli, God bless us all. Amen. Bye. God bless us all.